Alam nyo, paano kung may isang tao sa panahon natin ngayon na nagsasabing direkta niyang kausap ang Diyos? At heto pa, ang isa sa mga mensaheng natanggap niya ay isang nakakagulat na hula tungkol sa isa sa pinakamakapangyarihang lider relihiyon sa buong mundo. Tara, silipin natin ang isang kwento na tiyak na mag-iiwan sa atin ng maraming tanong. Dito nagsisimula ang lahat. Isang direktang sipi mula sa mensaheng di umani natanggap ni Narciso o Lalo. Ang linaw, no? Walang paligoy-ligoy at medyo nakakakilabot. Pero ano nga bang nasa likod ng isang ganito katapang na propesiya? At ang talagang nakakagulat dito ay yung bilis ng mga pangyayari. Isipin nyo, yung propesya raw ay binigay noong Pebrero 27, tapos ang sinasabing katuparan nito, nangyari noong Abril 21 ng parehong taon, wala pang ang 2 buwan. Itong napakaikling panahon na to ang isa sa mga dahilan kung bakit biglang kumalat at naging kontrobersyal ang buong kwento. At dito na tayo papasok sa mas malalim na bahagi ng kwento. Dahil mula sa tanong na ano yung propesiya, lilipat na tayo sa tanong na sino. Sino nga ba si Narciso o Lalo? Okay, unang section muna. Alamin natin ang mismong propesiya. Paano ba ito nagsimula? At ano raw yung eksaktong napag-usapan sa di umano'y banal na pag-uusap na to? May isang salita tayong kailangan tandaan dito, kasangkapan. Kasi ayon sa mga teksto, hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta o kung ano paman. Para sa kanya, isa lang siyang instrumento. Parang isang daluyan lang para sa mensaheng galing sa itaas. At itong pagkakaibang to, napakahalaga sa kung paano niya ipinapakikilala ang kanyang sarili. Ngayon, para sa ikalawang bahagi, ang mensahero mismo, si Narciso o Lalo. Sino nga ba siya? At saan daw ba nanggagaling yung otoridad niya para magbitiw ng ganito kabibigat na mga salita? At dito, lalong nagiging komplikado ang lahat. Kasi, ayon sa source, ang mismong mga salitang ito ay galing daw kay Jesus bilang patunay sa kanyang misyon. Kumbaga, yung pagpili niya sa salitang kasangkapan at hindi pinag-uutusan ang sinasabing naghihiwalay sa kanya sa lahat ng iba pang mga lider ng relihiyon. Sige, punta na tayo sa ikatlong bahagi, ang turo laban sa simbahan. Dahil lumalabas na ang mensahe ni Ola Galaya ay hindi lang pala tungkol sa mga hula at propesya, isa rin pala itong direktang hamon sa mga mismong pundasyon ng turo ng simbahan. Dito, kitang-kita yung dalawang magkasalungat na pananaw, di ba? Sa isang banda, nandun yung turo ng sama-samang pananalangin, yung pag-asa sa iba. Tapos sa kabila naman, yung turo na, teka, ikaw lang ang may hawak ng sarili mong kaligtasan. Sobrang fundamental ng pagkakaiba. At dito nakasalalay kung paano natin tinitingnan ang ating kaluluwa. So ano-ano ba yung mga espesipikong punto na hinahamon niya? Una, yung simpleng pagsabi raw ng ipagdasal mo ako ay paraan ng pag-iwas sa personal na responsibilidad. Ayon sa kanya, mula sa kaligtasan ng kaluluwa hanggang sa kalusugan ng katawan, ang kapangyarihan at pananagutan ay laging nasa iyo, hindi sa dasal ng iba. Magandang tanong yan, di ba? Kasi madaling sabihin yung teorya, pero paano ba ito isinasabuhay? Okay, so mula sa konsepto, tingnan naman natin ang isang konkretong halimbawa na ibinahagi mismo sa source material. At ito raw ang kanyang personal na patotoo. Nagkaroon daw siya ng isang malubhang karamdaman na hindi talaga magamot-gamot. So, imbis na umasa pa sa gamot, kumuha lang daw siya ng lemon at buong pananampalatayang idiniklara na gagaling siya sa tulong ng best friend niya, si Jesus. Ang resulta? Sa loob lang daw ng 2 linggo, tuluyan siyang gumaling. Para sa kanya, ito ang buhay na ebidensya na totoo ang kanyang turo. Ika-4 na bahagi. So, kung mali raw yung mga dating turo, ano naman ang tamang daan? Well, nag-aalok din daw ng sagot ang mga mensahe ni Lalo at napakasimple lang. Ang 3 P. Sabi rito, ang daan patungo sa kaligtasan ay napakasimple lang. 3 lang ang kailangan. Pagsisisi sa kasalanan, pagbabago mula sa mga maling paniniwala at yung absolutong paniniwala. Pansinin nyo walang nabanggit na ritual, donasyon o pag-asa sa pare. Ayon sa turong ito, lahat ay nakasalalay lang sa 3 personal na aksyon na to. Siyempre, pagkatapos ng pangako ng kaligtasan, karaniwan may babala. At para sa huling bahagi, ano ang nangyayari sa mga hindi naniniwala? Dito na pumapasok yung isang mabigat na babala at ang sinasabing bunga ng pagkontra. Dito, may isang malinaw na paglilinaw.
Ang karma daw na turo ng simbahan ay panakot lang, pero ang kapalit, iba raw yon. Ito ay direktang ganti mula sa Diyos kapag ang kanyang kasangkapan ay sinaktan. Hindi ito yung abstract na konsepto, kundi isang tiyak at personal na parusa. At ano raw ang ebidensya niya laban sa karma? Isang numero lang, 15. Sa loob daw ng 15 taon, siyang kumukontra sa mga pare at pastor. Tapos, ang tanong niya, nasaan yung karma? Para sa kanya, yung katahimikan na yon ang pinakamalakas na patunay na walang bisa ang turo ng simbahan. Pero para naman sa konsepto ng kapalit, mayroon daw listahan ng ebidensya. Mga kwento ng daan-daang tao na di umano'y nakaranas ng aksidente, sakit o kamatayan matapos siyang kalabanin. At ito na yung pinakaseryosong babala sa lahat, na ang pagsalungat sa mensahero ay may direkta at kung minsan ay nakamatay na kabayaran. At dito tayo magtatapos sa isang napakamakapangyarihang utos. Ipaubayan na lang sa Diyos ang paghatol. Mula sa isang nakakagimbal na propesiya tungkol sa Santo Papa hanggang sa isang bagong doktrina ng sariling pananangagutan, ang kwento ni Narciso Ulalo ay nagbubukas ng mas malalaking tanong. Paano ba natin makikilala ang isang tunay na mensahe sa gitna ng lahat ng ingay? At sa huli, ang ating pananampalataya ay nasa mensahe o nasa taong naghahatid nito?